Kaugnay pa rin ang epekto ng Bagyong Pablo, nasita ang Executive Director ng NDRRMC dahil sa pabago-bago umanong bilang ng mga naging biktima. Tinek naman ng gobyerno na tutulungan nito ang mga nasalanta. Darito ang report. Mula sa Impapawid, makikita ang lawak ng pinsalang idinulot ng Bagyong Pablo sa bayan ng Katiil sa Davao Oriental. Wasak ang maraming bahay at gusali. Nagkalat din ang maraming mga troso, karamihan mula sa mga nasirang plantasyon ng niyog. Hindi na bababa sa 128 ang patay sa bagyo sa Davao Oriental. Sa Katiil pa lang, di bababa sa 59 ang nasawi. Sa aerial inspection ng Philippine Army na sinaksihan ni Interior Secretary Mar Rojas, tumambad din ang pinsala ng bagyo sa Compostela Valley. Sa bayan ng Compostela, mistulang mga posporo, mga natumbang puno ng niyog at saging. Nasira rin ang mga gusali sa bayan ng Nubataan na matinding sinalanta ng flash flood. Ang bayan ng Mungkayo na sinalanta rin ng flash flood, mistulan ng ghost town. Wala pa rin kuryente roon dahil sa mga natumbang poste ng kuryente. Wala gyud mi nakaikyas kaya nga mo ang balay, ang atop ng lupad. Mo nang naami karon diri sa eskwelahan. Sa unti-unting paganda ng panahon sa Cagayan de Oro City, nagsisimula ng maglinis ang ilang mga binahang residente. Maging ang barge na ito na natangay sa ilalim ng Macapagal Bridge, pinagtulong-tulungang alisin ng mga residente. Sa Surigao City naman, nagkalat pa mga puno at poste ng kuryente na itinumba ng hangin kahapon, dahilan upang magkaroon ng malawakang brownout sa lugar. Bukod sa Combal, nag-ikot din si Roa sa Davao Oriental. Tiniyak ng kalihim na nakahanda ng relief goods para sa mga nasalanta. Hahayaan din daw ng gobyerno ang mga lokal na pamahalaan na magdeklara ng state of calamity sa kanilang lugar. Hinahayaan natin ang bawat LGU na mag-declare at pag mas malinaw na yung larawan, then the national government will make bigger or broader declarations as necessary. Si Pangulong Aquino nanawagan ng pagdadamayan sa gitna ng kalamidad. Pero di nito naitago ang pagkadismaya sa pabago-bago umanong bilang ng mga apektado ng bagyo. Ito mismo ang sinita kanina ni Defense Secretary Voltaire Gasmin kay NDRRMC Executive Director Benito Ramos, gayon din ang pagiging alarmist umano ng ahensya, bagay inalmahan ng NDRRMC. Sabihin mo in a very calm manner, isipin nyo na ganito ang nangyari nung hindi tayo prepare. Ganun ang dating. If Pagasa is telling me the strength is 175 and the gustiness is 220, that is the same language I am parroting to the media, and that should not be an alarm, an unnecessary alarm. Para sa saksi, Steve Dailisa, Nagula.